example, rejection. Lord, grabe Lord, naka-apply na ako ng iba't ibang company, Lord. 3 beses ako, Lord, na-reject na. Lord, pang-5, Lord. Lord, hindi Lord ako matanggap-tanggap, Lord. Lord, titigil na ba ako, Lord, sa pag-serve, Lord? Lagi naman ako nag-a-attend. Minsan nga, 4 services pa, andun ako present. Pero Lord, bakit hindi ako natanggap? Bakit parang walang nangyayari? Listen carefully. Never underestimate what God can do for you. Kung hindi ka ngayon matanggap sa trabaho, dahil may inilaan ang Diyos na mas magandang trabaho para sa iyo. Are you getting me? Whenever na pinagpapatong-patong na eto na, the enemy will always tell you, you will hear the enemy whispering in your ears. Hanggang dyan ka na lang. Wala ka talaga yung ability mo, wala talaga. Hindi talaga kaya ng ability mo. Sila magagaling, ikaw hindi. Pag ganyan na naririnig mo, remember who you are in God. Pwedeng ako may limitasyon, pero ang Diyos ko walang limitasyon. Remember this. God cannot be limited by our limitations or our situation. Hindi mo pwedeng limitahan ang Diyos na may likha ng langit at lupa dahil lang sa limitasyon na nakikita mo. Tama? Paano kaya kami magkakaroon ng bahay at lupa? Sa sweldo ko nga, ito lang talaga, 20,000, kulang pa nga. Utang-utang pa nga, papaano kaya? Papaano ko kaya mabibigyan ng maayos na buhay ang aking mga mahal sa buhay na hindi ako nagkukompromiso? Stand on the righteousness of God because He is righteous. Kung papaano, maybe sa paningin natin, limitado lang. Pero tandaan natin, God has 1,000,000 ways to bless you. Do not compromise. Going back doon, no? So naka-move on kami, nagpatawad kami, minahal namin si Direktor. Ay, walang kaplastikan. I love Direktor. Walang halong kaplastikan na. That person, I can still see him, pero alam niyo po, hindi na siya sa akin makakita mata sa mata. Pero I can still pray for that person. What is the message of this? Sometimes yung situation, alam niyo kung ano, marami tayo, ang iba sa atin siguro iniisip na, Lord, ano ba itong testing na ito? Lord, bakit ito nangyayari? Alam niyo, minsan, sometimes we are praying for the people na magbago. Kasi ang unang prayer ko pala, naalala ko rin, baguhin niyo, Lord, si Director. But si Lord pala, hindi si Director ang babaguhin ko. Ikaw mismo, how you will respond to that situation. Lord, baguhin mo, Lord, ang sitwasyon. Don't worry, hindi ko pa rin babaguhin ang sitwasyon. Ikaw mismo ang babaguhin ko. Tama po ba ako? Tama ba? Listen carefully. Dati, sometimes we strive so harder na lahat. Minsan, ang gabi ginagawa nating araw. Alam niyo po bang na-realize namin? Even to those who are watching online, it's very easy for the Lord to prosper you. May problema ka ngayon. Ano ba? Diyos siya. Problem is an opportunity for us to experience God's power and faithfulness. When there is a problem, just do what you can do. And let God handle what you cannot do. Lord, eto Lord, ginawa ko Lord ang the best ko. Pero Lord, may mga bagay talaga Lord na hindi ko na Lord kaya gawan, hindi ko na Lord kaya gawan ng solusyon Lord. But Lord, I am surrendering this situation to you. Lord, I want to see how you will move in my life. Kasi why? Diyos siya. Dapat hindi lang siya naririnig. Dapat nararanasan. Why? That testing, God will turn every testing in testimony. There will be no testimony without testing. Habang nabubuhay ka, laging may testing, hindi po yan mawawala. And that is very normal. What is the right response for that? Keep the attitude of gratitude. Na minsan hindi maayos ang sitwasyon, pero Lord, salamat Lord. Salamat Lord na Lord, ang dami naming problema, ang dami naming bayaran. Lord, may mga utang ako. Lord, na-scam ako, Panginoon. Lord, ang nanay ko, Lord, ganito. Lord, may sakit si ganito. Pero Lord, salamat Lord. Kasi Lord, kahit Lord, ganito ang sitwasyon namin, alam ko Lord, patuloy ka na nag-guide. The right attitude is very important.
Pero kung ikaw yung tao na ano ba naman pag ganun kang klaseng tao, don't worry. Mas lalo kang lalapitan yan. Kung ano ang lumalabas sa bibig mo, yan ang ina-attract mo. Ulitin ko, kung ano ang lumalabas sa bibig mo, yan ang ina-attract mo. So pag sinabi mo, alam nyo minsan, this is very powerful declaration. I always encourage people to declare. Kahit na nakikita mo opposite, kakain ka, wala kang ulam o kaya tuyo, sabihin mo ganito, Lord, salamat Panginoon dahil bukas chicken na to. Pero pag inisip mo, wala ka ni piso, pero yung 3 days na, tuyo pa rin. Pero ang lumalabas sa bibig mo, fried chicken, baka magulat ka, hindi lang chicken ang ibigay ni Lord, pati lechon. Why? Kasi naniniwala ka na may chicken kahit ang nakikita mo tuyo. Tapos sasabihin mo, Lord, gusto ko Lord matanggap Lord sa trabaho Lord. Sana Lord mag-increase Lord ang sweldo ko sa trabaho. Magiging ang sweldo ko Lord 50,000. Pero ang sweldo mo 10,000. But you believe na 50,000. Pero ang sinasabi mo kay Lord, Lord, salamat Lord sa 50,000 na sweldo. Tapos everyday, ganun ang deklarasyon mo. Alam mo, magugulat ka, saan ang gagaling ang 50,000? Why? You cannot limit God. We have experienced that so many times. Yung mga bagay na hindi, alam nyo, minsan ang gawa ng kamay natin, listen, minsan papahiyain ng Panginoon. Nakuha namin, for example, kami, Bel, kaya nyo lang naman nakukuha ang project nyo dahil hindi naman dahil magaling kayo, kundi dahil may Diyos na nag-guide at nagmamahal sa inyo. That's the truth. Nakuha nyo po? So for example, sa lahat po ng nandito, whatever na pinagdadaanan natin, always acknowledge God. Huwag mawawala sa atin yung pasasalamat, ang declaration sa bibig natin, na sa kabila ng, Lord, sabi mag-declare. Sabi, Lord, magpasalamat. Sabi, right response is very important. Pero Lord, ang dilim ng paligid ko. Pwedeng totoo, fact yan na madilim ang paligid mo. Pero ano ang madilim sa Diyos? Sa Diyos, laging liwanag. Alam niyo, tama po ang sabi ni PH. Sabi nila habang buhay may pag-asa. Ang iba nga buhay pero walang pag-asa. Kasi ang totoong taong may pag-asa, hanggat may Kristo ka, laging may pag-asa. That is the truth. Nakuha nyo? So, keep the right attitude. That's very important. Yung perspective sa buhay, napakahalaga po. Okay, tanong, ano ba yung tamang perspective sa buhay pag pangit ang nangyayari? Kasi this is very important pag pangit ang nangyayari. Parang Lord, from north, from south, from west, from east, parang lahat Lord ng problema, parang bugbog sarado na ako ngayon. What is the right perspective? Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. This is very simple, Lord. Hindi ko, Lord, maintindihan kung ano po ang nangyayari. Sa pamilya namin, sa relasyon namin, Lord, ang gulo. Tapos, Lord, nag-expect ako ng ma-promote ako, Lord, na-demote pa ako. Natanggal pa, Lord, sa trabaho. Nag-expect ako, Lord, na dadami ang pera ko, na-scam pa. Lord, nag-expect ako, Lord, na gagaling ang magulang ko, ang mahal ko sa buhay, sa sakit. Pero Lord, lumala pa. Lord, nag-expect kami, Lord, na makukuha namin ang project. Lord, naagaw pa. Pero pag ang perspective natin tama na, Lord, pwedeng, Lord, ngayon hindi ko po naiintindihan ang nangyayari. Pero Lord, what I will always believe ay sa salita mo, Panginoon, na Lord, lahat ng nangyayari, mabuti o masama, ikaw lang ang nakakaalam. O kahit pangit man yan, Panginoon, lahat ng pangit na nangyayari, kaya mo i-turn ito sa pinakamagandang pangyayari sa aming buhay. That's the right attitude. Alam niyo po, yung na-stuck, yung namin, totoo yun na sinabi ni May, naka-stuck lang. Ang daming sombrero, ang daming damit, ang sa ulo. Parang, every time makikita ko yun, naalala ko lagi si Director. The memory of Director. But I love Director. We just continue to, honor God and love these people. Why? Ang oppression ng ibang tao sa'yo ay gagawin ng Diyos pagpapala sa'yo.
Tandaan ninyo, alam nyo nung na-discover namin, kasi marami pang nangyari after nung nangyari yun sa amin, nagsunod-sunod ang blessing sa amin. Nagsunod-sunod. Nasabi sa amin ng Panginoon, alam nyo, sabi sa amin ng Panginoon, ano pa anak? Itigil mo na yan dyan sa kabilang region. Dito ka sa ibang region, bibigyan namin kayo, buffet pa. Presyo ninyo kayo ang masusunod, hindi ang kliyente. And God did it for us. Yung ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Bel, ano bang ini-emote-emote ninyo? Yan ba? Doon kayo. I can give you na walang kalaban, inyong-inyo. Ganon ang Panginoon gumawa. It never, baon na, nabenta na lahat ng bahay, lahat ng ari-arian, dating mayaman, wala ng kotse, 10 kotse na wala. Ano ba? Sa palagay mo ba, hindi yan kayang ibalik ng Diyos? Na makapangyarihan sa lahat? Excuse me. Pwede kang ma-oppress. Pwede kang panghinaan. Pwedeng sunod-sunod ang problema sa'yo. Pwedeng ibaon ka. Pero once you are a child of God, kahit gaano ka ibaon, lalago at lalago ka. Ganyan ang Panginoon. Nakuha nyo? Ang mga anak ng Diyos, ganito po. The more, ito ngayon ang response namin, ito mga natutunan ko. Hayaan mo minsan i-oppress ka, huwag kang gaganti ng pag-oppress, mahalin mo palalo. Listen carefully, ulitin ko, mahalin mo lalo. Why? Ano ba lang meron sa pagmamahal? Whoever lives in love, lives in God and God in Him. Ang Diyos mamumuhay sa iyo at ikaw ay namumuhay sa Panginoon. Who can go against you? I remember the advice ng isa sa amin, sa isang pastor nag-advise sa amin, Bel, how can you go wrong? Kung ang puso mo puno ng pagmamahal. Alam nyo ang sekreto sa mga promotion, sa mga blessing? Yung puso natin pwedeng makontaminate sa mga naririnig. Sa paligid mo, makukontaminate yan ng chismis, ng mga pangit na news. Uy, alam mo ba, Mare? Uy, si ganito. Mga pangit, marinig mo mga pangit na news. Pero alam nyo, pag may naririnig kami minsan na ganyan, we guard our heart. Sabi naman sa Bible, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. We guard our heart na, Lord, parang hindi ito ang gusto mo. Parang gusto mo lang, Lord, magmahal kami. Na minsan nga, yung taong mamahalin mo pa, chinichismis ka, mahalin mo lang. Yes. Why? Yes, pwedeng iba-backfight ka, nakatalikod ka, pero habang binabackfight ka in front of them, the Lord will bless you. Why? Pinuno mo kasi ang puso mo ng pagmamahal. Nakuha niyo po? So you know what happened doon sa namin sa items na yon? Sa awa ng Panginoon, nag-iba na ang kulay ng central office. Pag inisip mo, di ba Lord, green ito ngayon, pula-puti na. Paano pa ito, Lord? Mauubos ba to? Alam nyo, hindi mo talaga pwedeng limitahan ng Diyos, no? Glory to God, bago matapos ang taon, halos inubos na ng Panginoon. Sabi namin, kung hindi ang region na ito magpapagamit, ito ang declaration namin, kung hindi ang region na ito magpapagamit para malabas ito lahat ng tinahi namin, may ibang region na gagamitin ng Panginoon. And God did it. Nakuha nyo? Minsan sa ibang tao, we are expecting so much from other people. Lord, bakit siya, Lord? Hindi niya ako tinulungan. Lord, nung walang-wala siya, tinulungan ko siya. Bakit, Lord, wala siya ngayon? Ang dami mong tinignan sa kamag-anak mo. Lahat ng kamag-anak mo, nireject ka. Bakit? Why? It is because God wants us na i-refocus yung paningin natin sa Kanya. Sasabihin ng Panginoon, ano ka ba anak? Yung kapatid mo, hindi naman yan Diyos. Yung pinsan mo, hindi yan Diyos. Yung anak mo, hindi yan Diyos. Ba't tingin ng tingin ka kung saan-saan? Ba't ikot ng ikot ka? Ba't di ka tumingala? Ba't kung saan-saang source ka? Ba't hindi ka nalang dumirekta sa source? Who is the source? God is the source. Tama? So, to my brothers and sisters, lagi tayo dedirekta sa source. So, sana pagkatapos nitong preaching, alam niyo ang inayo sa akin, yung testimony na yan, it's not about the millions that we lost because of that region. It's because God did something in my heart. God just taught something in me na, well, just love these people. Just bless these people. At makikita mo, Bel, how I will do it. And God proved that to us many times, not only once, not only twice.
na minsan ang pag-o-oppress sa'yo ng iba, magiging pagpapala. Patuloy ka lang na magmahal. It's not about the millions, kapatid. Maybe some of us, pwedeng iniisip na, Lord, asa ng bahay at lupa? Asa ng mga pinagpipray ko? Lord, taon na, Lord, wala pa. Lord, dekada na, Lord. Lord, inugatan na ako, Lord, wala pang pinagpipray ko. It's not yet happening. Every time may nagde-declare sa unahan, panay-receive ng receive ako, Lord. Pero di ko, Lord, makita. Keep the right attitude. In waiting that you believe, Lord, even if I don't see it, even if I don't feel it, Lord, I don't hear it, God, at parang, Lord, walang paramdam. But Lord, I continue to believe in you that one day you will do it. The Lord will fulfill it. Tandaan po natin, hindi natin pwedeng pangunahan ang Diyos. Minsan, we are trying to force the door that is not yet open. Don't try to open a door that is not open. Huwag mong i-force, gamitan ng lakas mo ng sobra. Mag-effort ka, pero gawin mong the best mo. Pero pag hindi talaga, Lord, alam ko, Lord, sa tamang panahon, you will do it. Minsan may mga in-anticipate tayo sa buhay na parang akala natin wala nang pag-asa. Minsan balita pa lang magtatakot na tayo, di ba? Hala si ganito, hala si ganyan. Hala wala na talaga pag-asa, ito na talaga final decision na. Hala ang boss ko, talagang tatanggalin ako sa trabaho. Hala hindi ko talaga makuha ang project. Hala hindi talaga ako makakagraduate kasi walang pera. Let me tell you, whatever the news na naririnig ninyo, for example, sasabihin sa'yo ng doktor, stage 3 na o stage 4 na. Oh, mga 2 months na lang, wala ka na sa earth. Wala na talagang, yan, dyan ka na lang. Lahat ng gamot, inumin mo, wala na. Yan na lang. Pwedeng tataningan ka ng doktor. Pero alam niyo ang right attitude. Pwedeng sabihin ng science na wala na akong pag-asa. Pwedeng taningan ako ng doktor ng medisina. But God has the final say. Hindi yung mga prescription ng kung ano. Pwedeng sasabihin na hindi ka mapopromote kasi ganito ka lang. Yes, pwedeng sa ability ko, ito lang. Pero excuse me, grabe ang ability ni Lord. Hindi mo siya pwedeng limitahan. We serve a powerful God. That's the right attitude. Nakuha niyo po? So, in facing and everything, lahat ng balita na marinig ninyo, lagi niyong anuhin na, alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos. Tsaka wait lang ha, bago ko po ito tapusin. I want you to remember this. Minsan may mga, kasi ang testing sa atin level by level. Hindi ka naman bibiglain, isusubo sa'yo ni Lord na isang baka mamaya alam ni Lord ang capacity mo, anak, machuchugi ka kaagad. Pag sinalang ko to sa iyong problema, baka hinimatay ka na. Ito anak, dadagdagan ko, pag napasa mo ang isang testing, there will be another testing. Why? Kaya na ito ng capacity. Kaya na ito. But remember, kung gusto natin ng promotion, pass the testing. Kailangan natin i-pass ang testing. Sasabihin natin, notice ninyo ito? Some of us, manotice nyo ito. Lord, pabalik-balik ang problema. Bakit, Lord, hindi ito taon na, Lord, di Canada, paulit-ulit. Sasabihin ng Panginoon, paano ayaw mo harapin? Harapin mo muna para mag-level up ka na. Gusto mag-level up? Harapin ang problema. Pero alam niyo yung pinakamaganda whenever facing challenges? The right response is very important. At pag nagpe-face ka dyan, huwag mong harapin mag-isa. Kasi kahit ikaw pang pinakamagaling na tao, you cannot do it alone. Kahit ikaw pang bilyonaryo na tao, lahat ng property meron ka na, God will tell you, anak, you cannot do it alone. You need and we need the Creator. That's the truth. So pass the testing. And if ngayon may pinagdadaanan ka, I'd like to encourage you, pass that kasama ang Panginoon, na kahit parang akala mo wala nang pag-asa, you keep on believing na, Lord, wala na po talaga ako magagawa, pero Lord, ikaw ang hope ko. You just keep on believing in God, because God will do it. At magugulat ka, yung testing na yan, baka isa sa inyo ngayon dito na kayo nakapila na magte-testify ako, kasi naipasa ko. And I want to testify na napakabuti ng Diyos. Na I want to testify na grabe, lugmok na lugmok ako, hindi ko alam paano may ipapasa. Pero dahil may Diyos na mabuti at tapat, kaya naipasa ko ang testing. And sasabihin sa'yo ng Panginoon, kung may challenges ka ngayon, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng iba dito sa atin. Pero if you are facing challenges, I want to say, congratulations. Naka-line up ka sa promotion.
ko, you are a candidate for promotion. So, patuloy po tayo na manalig sa Panginoon. Paglabas po natin mamaya, alam nyo, lumakad kayo like a child of God. Like a child of a living God. Minsan wala kang pera, kahit piso siguro sa bulsa, pero lumakad ka na parang akala mo milyon ang nasa bulsa mo. Pero wag naman yung parang hindi mo nakakilala ang katabi mo. Alam mo yun, na parang naglalakad ka, milyonaryo, but keep honoring God, keep worshiping God, keep loving God, and keep loving people. So tumayo po tayong lahat and let's worship God. Napakatapat mo, Father God. Lord, there are things in our lives na minsan hindi namin maunawaan. Lord, minsan nakikita namin, Lord, na parang walang way out, Ama. But Lord, we put our trust in you. Ikaw ang Diyos, Ama, na hindi nagpe-fail kailanman, Ama. Lord, ang dami po naming limitasyon. Lord, pero ikaw, Panginoon, hindi ka pwedeng limitahan, Father God. Lord, that we believe, Father, Lord, na ang promotion, ang blessing ay galing lamang sa iyo, Father God. Lord, may mga bagay, Panginoon, na hindi namin kayang isolve sa sarili naming pamamaraan, Ama. Dahil, Lord, may kahinaan kami, Father God. But, Lord, in our weakness, you are our strength. Lord, sa madilim na paligid, Father God, let our eyes, let our hearts, Panginoon, Lord, nakafocus lamang sa iyo, Panginoon. And Lord, salamat, Father God, sa guidance. Salamat, Panginoon, Lord God, na ikaw ang Diyos na kailanman hindi kami pagkukulangin. And today, Father God, Lord, patuloy po kami na nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa aming buhay, sa iyong katapatan, Panginoon, na kailanman ay hindi magbabago. Pwedeng pabago-bago, Panginoon, ang season ng aming buhay, pero ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon, ay hindi magbabago. Panginoon, thank you for the assurance that nothing can separate us from your love, Father. God, thank you, God. And let's close lahat ng eyes. Let me pray for you. Father, I thank you, God, for this day, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Ama. Panginoon, today, Father God, as we always declare, God, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, Lord God, na today, even sa paglabas nila, Father God, mas lalo mo po sila, Panginoon, Lord God, mas lalo ka, Panginoon, magpakahayag-hayag sa kanila, sa bawat isa sa amin, Ama. That, Lord, that in our lives, Father God, whatever na testing meron kami, Panginoon,
Father God, let it become a testimony, Panginoon. A testimony of your faithfulness sa aming buhay, Father God. At Lord, patuloy mo po ingatan ang bawat isa. And Lord, salamat, Panginoon, sa breakthrough. Salamat, Panginoon, sa mga bagong patotoo, Father God, na isinusulat mo right now sa puso ng bawat isa. Father God, thank you, Panginoon, sa encounter. Thank you sa protection. Thank you sa provision. And thank you, Panginoon, Lord God, that you will turn things, Panginoon, Lord God, na magiging napakagandang buhay na patotoo ng iyong pagmamahal sa amin. Lord, we thank you, God. We honor you and we glorify your name in Jesus' name. Amen. Thank you so much for the wonderful word, Ate Belle. Grabe, sobrang nakaka-bless. Yes.